Wala kang utang na loob, napakasama na ugali mo, babagsak ka rin. At madami pa. Yan ang mga narinig ko sa mga kamag-anak ko na tinigil ko ang pagsuporta pagdating sa pinansyal. Simula nang nilisan ko ang Pinas at natagpuan ko ang sarili kong kapalaran dito sa bansang Norway, ipinangako ko sa sarili ko na tutulong ako sa apat ng aking makakaya hanggang sa biglaan ko itong inihinto. Kailan lang nakatanggap ako ng text message mula sa isang kamag-anak at ang sabi, "Hi ate, kumusta?" Isang linggo na ang nakakalipas at magpahanggang sa ngayon ay hindi ko pa binubuksan ang message para maisip nila na hindi ko pa nababasa ito. Hindi dahil sa iniisip kong heto na naman sila, pera na naman ang kasunod ng kumusta. Well, ganun na rin yata yun. Kundi dahil sa takot ako makatanggap na naman ng mga salita, mga masasakit na salita mula sa kanila kapag sinabi kong, "Pasensya na, wala rin ako sa ngayon." 2021, nagsimula ang lahat noong pandemya. Taon na kung saan ang aking ina ay nilisan kami ni hindi ako nakauwi ng Pinas man lang sa kadahilan ng walang access sa paliparan, kansilado ang lahat ng flight, walang pwedeng lumabas at walang pinapapasok sa bansa. Mga kamag-anak, mga kapatid at pamangkin sa Pinas ang nagasikaso at ako naman panay lang padala ng malaking halaga hanggang sa mailibing ang aking ina. Akala ko tapos na pero hindi pa pala. Andyan yung kahit na ilang buwan na ang nakakalipas, patuloy pa rin ang pagsuporta ko sa financial na problema nila. At kahit na pang negosyo, inako ko na rin. Pakiramdam ko, kailangan kong gawin yun dahil kada mensahe na natatanggap ko, ang kasunod ay, "Kami ang nagasikaso sa nanay mo." Pakiramdam ko na kada pakiusap sa akin may kahalong sumbat. Lumipas ang ilang buwan, patuloy pa rin ako sa pagpapadala hanggang sa napagod ako. Inihinto ko ang pagpapadala ng suporta at sinabi sa kanila ang tunay na dahilan. Dahil sa dumating na ako sa point ng buhay ko na hindi ko na alam kung alin pa ang uunahin kong suportahan, sila ba o ang sarili kong pamilya. At dito na ako simulang nakatanggap ng mga masasakit na salita mula sa kanila. Mga salitang hindi kayang lunukin ng isang mahinang tao. Ipinagkibit-balikat ko na lang ang lahat. Isa-isa ko silang inalis sa aking social media account. Hindi dahil sa takot ako, kundi dahil sa gusto ko ng kapayapaan sa isip ko. Ang sarap sa pakiramdam, tumahimik ang mundo ko. Ngayon, pamilya ko naman ang uunahin ko. Lumipas ang ilang taon hanggang sa kailan lang nakatanggap ako ng mensahe at sabi, "Ate, kumusta ka na?" At kung ikaw sa sitwasyon ko, marahil hindi mo rin bubuksan ang mensahe, magpapatay mali siya ka na para bang wala kang nabasa. At yun ang ginawa ko dahil ayoko na ulit marinig ang mga salitang binitiwan nila noon na magpahanggang ngayon ay bangungot sa akin. Sabi nila, hindi natin obligasyon ng mga kamag-anak natin. Pero paano mo iiwasang sumuporta kung ikaw mismo ay marupok? Nalikas sa'yo ang pagiging matulungin, na tumatakbo sa isip mo ang binabayaran mong utang na loob na kung tutusin ay matagal mo nang pinagbayaran.